Magandang oras mga kart lover. Nako, ang plano ni Kibuloy na maging senador ay napurnada na naman. Dahil mayroong nagreklamo, isang bigating attorney din ito, si Attorney Sunny Matula ng WPP, Workers Peasant Party. Kung saan ang Workers Peasant Party na ito ay ginamit nila Kibuloy noon sa kanilang pag-apply as a senator na kanilang party daw. Ang WPP yun pala ay hindi. Kaya ito ang presidente ito ng Workers Peasant Party, si Attorney Sunny Matula, ay inireklamo siya sa Supreme Court mismo. Kasi ang COMELEC ay hindi siya tinanggal sa listahan Siguro mayroong kamag-anak o baka nabigyan, di ba? Baka nalagyan. Kaya hindi siya tinanggal. Klarong-klaro naman ang dami-daming kaso. Bakit magiging kandidato pa, di ba? Okay, so narito ang video atin panuorin ang reklamo ni Sunny Matula. Ngayong araw na ito ay final namin yung petisyon namin sa ilalim ng Rule 64 in relation to Rule 65 laban sa Commission on Election dahil sa pag-dismiss ng aming petisyon to declare Apollo Kibuloy as a nuisance candidate. Yung argument kasi ng COMELEC ay hindi na pwedeng isama yung petition for cancellation of certificate of candidacy doon sa nuisance candidate na petition. Kaya sabi namin, related naman yung dalawa sa aming petisyon. Kaya palagay namin ay dapat pinagyan yung aming prayer for the declaration of nuisance candidate ni Kibuloy. Una-una siyempre, humaharap siya ng maraming kaso ngayon, kasama yung qualified human trafficking at yung sexual abuse against children. Sa palagay namin, ginagamit lamang nila yung prosesong electoral para i-cover up yung mga hinaharap niyang mga kaso. Okay, teka, sandali lamang. Itong ginawa nila Kibuloy, tama nga si Sunny Matula. Nung una kasi ay walang plano si Kibuloy na tumakbo ng pagkasenador Nung makulong na siya, diyan sila nakapag-isip. Kasi baka manalo daw sila kung manalo, di makwits na yung kanyang mga kaso. Ngayon, pwede bang mayroong lawbreaker na lawmaker? Pwede ba ang pedophilia sa Senado? Gusto nyo ba maging merong senador na pedophilia, rapist, at sex trafficker? Gusto nyo ba ng ganyan, mga kababayan? Kung manalo yan, naku, nagkakahiya ang Senado. Merong ganyang klaseng ang daming kaso na magiging senador. Yan na lang ang tingin ng mga tao sa House of Senate. Merong manyakis. Kung mayroong kamatis na isang basket na puno ng kamatis, kapag nahaluan niya ng isang latang kamatis, lahat ng mga kamatis doon malalata. Kaya ganyan ang mangyari sa Senado. Kahit na mabubuting senador ang naroon, kapag nahalo yung kibulok na yan, ay magbubulok lahat. Siguro itong noon pa to napansin ko, bakit tinanggap nila ang kandidacy ni Kibuloy ng COMELEC? Bakit tinanggap? At kung mayroong magreklamo ay pabor sila palagi kay Kibuloy. Kinakabiran nila si Kibuloy. Pabor na pabor sila. Sa palagay ko, kung hindi kamag-anak ang nariyan sa COMELEC ay malaki ang ibinigay ni Kibuloy sa taga-COMELEC para hindi siya matanggal sa listahan ng mga senatorial bid. Okay, balik tayo sa video. Yun din ang opinyon ng DOJ na nagsampa sa kanya ng kaso sa Regional Trial Court. Kaya dapat lamang hindi siya maging kandidato, kaya ding lawmaker siya So yung mga lawmaker natin, lawbreaker, hindi yan katatanggap-tanggap sa ating mga mamamayan. At saka isa pang punto dito yung pag-disqualify sa aming mga kasama sa partido, katulad ni Mustafa, Subair Mustafa, diniklara ng COMELEC na nuisance candidate. Si Mustafa, isang kilalang leader ng mga Muslim
isang sultan sa Marawi, walang kaso, pero dinisqualify ng COMELEC. Kaya palagay namin ay unfair naman yan at violation sa Equal Protection Clause. Si Kibuloy na indicted, si Zubair hindi. Mabuti na lamang ay kahapon ay mayroong TRO laban sa pagiging nuisance ni Zubair na deklara ng Korte Suprema at siyempre ay ibabalik siya sa listahan ng baluta, no? Babalik siya sa baluta. Kaya we welcome that decision of the Supreme Court. Tama yan. Bakit yung si Zubair na isang sultan sa Mindanao ay naging nuisance? Kilalang leader eh. Walang kaso, di ba? Si Kibuloy ang daming kaso. 14 ka kaso, tapos hindi matanggal sa listahan ng COMELEC. What the hell on earth, di ba? WTF? Bakit ganyan? Klarong-klaro naman dapat nung pag-submit pa ni Kibuloy ng filing of certificate ay X na kaagad yun. Binasket na, di ba? Tinapo na. Hindi eh. Kasi siguro nung mag-file ng candidacy, nauuna yung malaking sobre na makapal. Ano kayang laman ng sobre no na makapal na una? Tapos sabihin natin 10 doon sa mga opisyalis ng COMELEC binigyan. Makapal ha? O baka isang bag. Kaya pumapanig sila kay Kibuloy palagi. Ngayon, Supreme Court na ang magtanggal dahil merong kapangyarihan ng Supreme Court over the COMELEC sa mga ganitong bagay. Kaya doon na lumapit si Matula, itong attorney. Doon na siya sa Supreme Court mismo nagreklamo. Kaya siguradong tanggal itong si Kibuloy sa listahan at walang magawa ang COMELEC kapag Supreme Court na ang nag-rule. At kawawa na naman si Kibuloy. Kanyang pera mauubos na yan sa palaging pagbibigay ng suhol sa mga tao. Okay, tapusin natin tong video. And then, gusto namin deklara na nuisance si Kibuloy. Gusto namin na i-reverse ng korte ang desisyon ng COMELEC. At isa pa dyan ay gusto namin nga i-consolidate yung kaso ni Kibuloy at yung kaso ni Zubair kasi sa tingin namin mayroong violation of the Equal Protection Clause ng ating Constitution. Sir, why nuisance siya? Why nuisance? Unang-una wala siyang palagay namin wala siyang interest talaga na tumakbo on the last day of filing na siya nag-file. Tapos ay may mga kaso siyang hinaharap na napakalaking kaso. Sa palagay namin ay smokescreen niya ito para yung mga kasong kanyang hinaharap ay matabunan. Kaya tama yan. Smokescreen meaning parang ninja, di ba? Yung nagpapasabog ang ninja ng usok tapos biglang mawala. So yun yung smokescreen na sabi ni Matula nitong attorney para matabunan yung mga kasalanan ni Kibuloy. Pati kaso kapag nanalo siya sa Senado ay immunity na, di ba? Mayroon ng immunity. So hindi na siya pwedeng kasuhan. Tanggal yung mga kaso niya. Kaya itong kanyang huling barahay ni Kibuloy, ang pagiging senador. Paano ka maging senador? Sobrang makasalanan, di ba? Pwede ba ang kriminal kumandidato? Dapat anuhin yan eh. Dapat pending muna yung kanyang candidacy hanggang sa sunod na taon hanggat hindi niya ma-prove na wala siyang kasalanan sa mga kaso. Kasi ano pa siya eh, to be proven guilty. Kaya dapat hindi muna tanggapin ng COMELEC. Kasi to be proven guilty pa eh. Paano kung magiging guilty siya, senador na siya, di ba? Hindi natatalab yung kaso sa kanya. Kaya use your coconut, mga taga-COMELEC. Kung meron kayong coconut, baka bunbunan lang yan, walang laman na utak. Ano bang klaseng batas yung nasa COMELEC? Hindi yata yung kasama sa ating konstitusyon na batas eh. Kasi pati kriminal pwede palang kumandidato.
rapist, sex trafficker, kung ano-ano pa, pedophilia. Baguhin nyo yung batas nyo sa Comelec, mga taga-Comelec. Kasi ang sagwa, ang sama, pakinggan, isang rapist, pedophilia, tinanggap nyo as a kandidato. Grabe. Alright, so ako'y magpaalam na mga kababayan, mga kart lover. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated kung meron tayong mga uploads na ganitong video. Hanggang sa muli.